So ayan mga pre, pag-usapan po natin ngayon itong si Harry Roque kasi talaga namang binanatan niya po si Digong. Talagang gigil na gigil po, ano? Kasi ang nakikipag-usap daw po sa patay ay talagang adik. Alam naman po natin mga pre na itong si Rodrigo Roa Duterte ay nakipag-usap po sa patay, 'di ba? Hindi ko alam kung sino yung kinausap niya, kung nanay ba niya o tatay ba niya. Pero kinausap niya po yung patay. Tapos ngayon may papanoorin po tayong video mga pre na talagang grabe yung bunganga nitong Harry Roque. Hindi po nag-iisip, no, na talagang pati si Digong dinamay pa, tinira pa. Ay wala talagang pagkakaisa tong mga taong ito, mga weak talaga, no, mga bobo talaga, 'di ba? Basta mga DDS talaga, mga bobo, mga walang utak, 'di ba? Oo, so eto na mga pre, no. Panoorin po natin yung video ni Harry Roque. At nandito po rin yung video ni Digong, no? Umiiyak habang kinakausap yung patay, 'di ba? So, adik ka pala Digong. Ano kayang tinitira nito? Tanong ko lang po, anong tinitira nito? Mga DDS, alam nyo na ha, na yung tatay ninyo ay adik pala. Grabe, no? So, ito po yung video, panoorin po natin. Yang mga tao na nakikipag-usap sa patay, yan ay patunay na sila ay adik, mga bangag. Dahil talaga kung pag-aaralan mo lahat ng sinasabi nila, lalong-lalo na sa coke addiction, sa cocaine addiction, talagang kabahagi dyan ang hallucination. Lugar ko gusto mo rin ako. Lubos na mga wanting to cry ko. Ay. So narinig nyo naman, 'di ba? Hindi na po normal yung takbo ng utak ni Harry Roque, 'di ba? Pati yung kanyang kasamahan ay talagang tinitira. Hindi po nag-iisip kung si Digong ba ay may nagawa bang ganyang actions noon sa panahon niya, 'di ba? Na kinakausap yung patay, 'di ba? So wala po talaga. Wala po sa ayos itong taong ito mga pre. Alam mo Harry Roque, masasabi ko lang sa'yo, siguro pa-check up mo na yung utak mo kasi tanga ka na baliw ka na 'di ba? Pati sarili mo inuuto mo na, ginagago mo na, 'di ba? Ano kayang mararamdaman ng mga Duterte dito sa mga pinagsasabi ni Harry Roque, 'di ba? Na I'm sure masakit ito sa mga Duterte, no? Lalong-lalo na kay Kifi, ay kay sino nga itong babaeng ito? Itong lutang din na babae, itong anak ni Digong, si Kitty. Kala ko si Kifi. Sorry. Pati si Baste, no? Masasaktan ito. At pati itong si Pulong, 'di ba? So, halata po na itong pamilyang ito at yung kanilang kagrupo ay wala pong pagkakaisa. Nagsisiraan po sila, 'di ba? Sa totoo lang, inaakusahan nila yung pangulo na adik daw, bangag, kinakausap daw ng pangulo yung patay ni PBBM, 'di ba? Para sa mga Pilipino normal lang po 'yun kasi mahal nila sa buhay 'yun, 'di ba? Mahal nila sa buhay, normal lang na kausapin mo yung iyong tatay, nanay, kamag-anak na pumanaw na, okay? So, ngayon mga pre, adik pala ang tingin ni Harry Roque sa mga ganyang klaseng tao. Kayo ngayon na nanonood sa akin, anong reaction nyo dito? I'm sure kayo kinakausap nyo rin yung patay. So ibig sabihin adik din pala kayo. Alam ko may mga DDS din na ginagawa itong mga ganitong klaseng style na pag namatayan po sila at pag bumalik po sila sa libingan, kinakausap nila. Lalong-lalo na pag undas, 'di ba? Kakausapin nila, yung iba naiiyak pa nga, 'di ba? Kaugalian na kasi yan ng mga Pilipino mga pre. So, anong reaction nyo dito na ang tingin pala sa inyo ni Harry Roque ay isang adik, 'di ba? Alam mo Harry Roque, ang kapal na mukha mo. Umuwi ka na ng Pilipinas. Pag uwi mo ng Pilipinas, ibibiti ng sambayan ng Pilipino ang itlog mo, ha? Maniwala ka sa akin kasi ang daming galit sa iyo dito. Sabi mo, di ka takot. Ngayon umuwi ka ng Pilipinas. Patunayan mo, Harry Roque, na ikaw ay hindi bayot, ha? Umuwi ka ng Pilipinas at para malaman mo kung galit ba talaga yung mga Pilipino sa iyo, hindi. Kasi sabi mo mahal ka ng mga Pilipino hindi umuwi ka, 'di ba? Patunayan mo na mahal ka ng mga Pilipino.
Oh, sabi nyo 32 million kayo, sabi panundado 52 million kayo. Eh di ba mga tatanga-tanga kayo? Mga general kayo, mga hindot kayo, di ba? So ang mas maganda diyan, di ba? Harapin nyo yung problema nyo. Hindi nyo tinatakasan kasi ang pagtakas sa problema, sign of guilt 'yan. Oh, ang inaantay lang nitong mga to makaupo si Sara Duterte bago sila bumalik. Asa pa kayo? Ha? Hindi makakaupo ang bobong Vice President, tandaan nyo yan. Walang utak yan. Puro lang party-party. O, anong ginagawa? Nagpunta ng dahig habang binabaha yung Pilipinas. Si PBBM busy sa pagtatrabaho. 'Di ba? Busy po sa pagtulong sa mga Pilipinong nasalanta ng bagyo, 'di ba? O, nagsusupport o nagbibigay ng mga relief goods, 'di ba? O mga simpleng pabahay muna para lang may masilungan yung mga kapwa natin na Pilipino, 'di ba? Oh, so ganun po 'yon. Oh, iba po si PBBM magtrabaho. Pag nagsalita po ang ating pangulo, meron din pong gawa, ha? Meron pong gawa. Pero ang mga Duterte, ay nako po. Oh, tingnan nyo, yung mga pinopost ng OVP sa kanilang page, mga lumang larawan na kunyari tumutulong sila. Ang kakapal na mukha, 'di ba? Oh, inuutulang kayo. Kunyari tumutulong, yun pala ginagago lang kayo. Kaya kung ako sa inyo mga pre, magising na kayo sa katotohanan, 'di ba? Hindi rin pwedeng mamuno ang isang babae sa bansa natin. Ha? Kasi walang kakayahang mamuno ang mga babae. Lalaki lang po ang pwedeng mamuno sa ating bansa. O tingnan nyo yung Amerika. May babae bang namuno dyan? Wala po. O, ngayon pa nga lang, wala na. Pinapakita na po ni Sara Duterte na wala siyang bilang. Wala siyang silbi. Diba? Kaya kung ako sa inyo mga pre, sino mang tumakbong presidente ngayong 2028, dapat lalaki po ang iboto. Huwag po yung babae kasi salot po yan sa lipunan, lalo na kung si Sara yung iboboto nyo. 'Di ba? Yan po ang sisira ng ating bansa at maghihiganti lang yan. At pagpapapatayin na naman nila yung mga Pilipino, lalo na si Jake Magnus kasi galit na galit diyan si Sara Duterte. Uunahin yan. Nako, kaya maniwala kayo. Basta mga utak Duterte, ay nako, mamamatay tao po yan. 'Di ba? O alam ko po yan kasi nakatira din po ako sa Davao. Alam ko yan. 'Di ba? O pumapatay sila nun mga pre. Tapos missing na yung tao. 'Di ba? Oh, at lalong-lalo na itong si Sir Glenn. Oh, Muntintinig TV. Oh, Muntintinig, magbago ka na rin ha. Wag ka ng banat kasi pag nanalo yan si Sara, yari ka rin. 'Di ba? Pero anyway mga pre, yun lang naman yung akin. No, na adik pala ito si Digong. Sabi ni Harry Roque yan. Kasi kinakausap yung patay. At ang tanong dito normal ba yon? Para sa akin normal yon bilang isang Pilipino kasi kaugalian natin yon. Pero kay Harry Roque po, hindi po pala normal yon. So adik pala si Digong. So yari na, di ba? So kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below. Ha, kung agree ba kayo sa sinabi ni Harry Roque o hindi? Of course, DDS kayo, agree rin kayo. Kasi pareho kayong tanga. Di ba? Pareho kayong mga tinulang po sa utak. Di ba? May utak naman kayo. Kaya nga lang, tinulang. Oh. Basta para sa akin po, normal lang po nakausapin yung patay kasi minamahal po natin yan sa buhay. Okay? Ganun lang naman yan mga pre. At walang halong kaplastikan yan. Purong katotohanan po yung ating mga sinasabi. Ang fake news lang naman dito si Mima Alicia. Oh, yan po yung tandaan niyo mga pre. Okay? Tayo po nagsasabi po ng totoo. Hindi, biro lang. So, yan lang mga pre, no? At maraming salamat at huwag niyo kalimutang i-share ang ating video na to. Ayan ha, mag-like. Ayan ha, mag-subscribe. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Paalam po muna, pansamantala.